Pag ganito ang paligid, mapapaawit ka na lang. Huwag muna tayong umuwi. Holiday at tumaon pa ito ng Friday, kaya happy aking mag-iina long weekend. Maaga kami nagligpit gayak ang mga gamit. 3 days na walang uwian, dapat kumpleto ang bitbit. Walang maiwanan para aming magiging camping sulit. Nakisama ang panahon, pumatak ang ambon. Maaga pa naman pero dinapuan agad ng antok ang mga baby kanayon. 2 oras ang layo sa aming bayan. Aakyat ulit kami ng kabundukan. Sa lamig matatanaw, balot na ng hamog sa ibabaw. Malimit kami pumunta sa gantong lugar dahil tahimik na ang hanap, malayo sa kabihasnan. Kapiling ang kalikasan, payapang pahingahan. Dumating kami sa lugar bago magtanghalian. Dito na agad kami nagbaba ng gamit. Pero sa lamig ng paligid, etong sinanay kanayon, panay na iyakap, gusto na agad magpainit. Inihanda aming pansamantalang masisilungan. 200 per head, hindi nakasama ang bata. Mas laking tipid kumpara sa mga hotel na dating pinupuntahan. Yun nga lang, mas nakakapagod dahil saksakan lang ang madadatnan. Set up mo na lahat ng kailangan pero pwedeng magrenta kung wala kang gamit. Inabot na ng gutom kaya naglabas ng baon. Pag umaalis kami, ganito ang ginagawa ko para hindi malipasan. Handa na ang kanin at ang ulam. Kaya pagkakain, tinapos ang pag-set up ng gamit. Saktong pagod at busog pumalo sa katawan. Kaya pahinga muna, kumuha ng kaunting idlip. Malamig ang panahon na may kasamang ambon, pero sa pagtatampisaw hindi nagpaawat ang mga kanayon. Minsan lang maging bata, bigay ang hiling. Balikan ang pagkabata kahit na mag-isip bata. Saka kami umahon at isaw pang merienda, aking inihaw. Kasama na dyan ang pulutan habang palipas ng oras aking mag-iina. Walang pangamba, seguridad hindi alintana. Taong labas wala kang makikita. Asa tao ang disiplina. At pagsapit ng dilim, agos ng tubig ang siyang tanging maririnig. At yung asawa kong panay ang kapit, kaya pagtulog ng mga bata, happy. Lahat ng nangyari, part of history. Kinabukasan tinanghali ng gising, 8 oras na tulog, sulit na sulit. Saka sa kape sunod na pangpainit, habang inaayos almusal na ayong pagsasaluhan. Oras ay di naghahabol, pansamantalang suliranin iniwanan. Makalaro ang mga bata kasama ang kalikasan. Kapag ganito ang paligid, mapapaawit ka na lang. Huwag muna tayong umuwi. Damay na ang tanghalian at hapunan sa nahuli kong pang-ulam. Buong detalye abangan. Sa isang araw na kain, laro, pahinga, ang sarap sa pakiramdam. At sa ikalawang gabi, sabaang inihaw, dagdag hapunan at low budget na pulutan. Ikatlong araw namin sa bundok, lalong mahirap bumangon dahil yung paligid mas lumalamig. Kaya habang kumakain yung aking mag-iina, naka-jacket, nanginginig. Mga natitihang baon pinagsaluhan at saka sinulit ang nalalabing oras bago umuwi. Safe ang paligid, walang nawawala kahit maiwanan dahil sa paniniwalang kinamulatan. Kung ano ang ginawa mo, siya ding babalik sa'yo. Paniniwalang Budismo. Saka dito na kami nagligpit ng mga gamit. 3 araw nakalipas, pero nag-iwan ng masayang alaala sa puso't isipan. Bagay na sa pagtanda hindi makakalimutan. Magampanan habang kaya pa ng katawan. Pero habang lumalaban, huwag kalimutan bigyan ng pahinga. Upang kulipasan man tayo ng panahon, tinahak natin landas, may magandang pagwawakas.